Bakit mag-isa ka na naman dito? Nag-away na naman ba kayo? Mang Ambo, mainit na naman ang ulo ni Mrs. Lagi na lang ganyan, malapit na nga ako mapikon, kaya lumalabas na lang ako at umalis sa bahay. Baka hindi ko matantya, mapatulan ko. Nako, yan ang wag na wag mong gagawin. Nakikita mo ba ang mga bahay na yan sa paligid? Mga kamag-anak ng asawa mo yan, baka kapag pinatulan mo ang misis mo, lumaki lalo ang problema. Yun nga ang iniisip ko, Mang Ambo, kaya nagpapasensya ako. Ito ang madalas na nangyayari sa akin kapag inaaway ako ng aking asawa. Pumupunta ako sa may labas na madalas ay tambayan ng mga walang magawa. Doon muna ako nagpapalipas ng init ng ulo ng aking asawa, at dahil katabi lang ito ng bahay ni Mang Ambo, kaya madalas niya ako nakikita at siya ang aking madalas na nakakausap. Si Mang Ambo ay kaka-retired lang nakaraan buwan sa mahabang panahon bilang isang foreman. Sa edad na 60 ni Mang Ambo, hindi masyado itong halata, palibhasa, walang problemang iniisip. Matagal na rin balo si Mang Ambo, kaya solong buhay na siya. Dinadalaw na lang siya ng kanyang mga anak, paminsan-minsan. Pag-usapan niyong mag-asawa ang problema, kayo rin ang makakalutas niyan. Pinag-usapan na namin, Mang Ambo, kaya lang parang laging iritado sa akin. Ano ba ang talagang problema ninyo? Maari mong sabihin sa akin. Baka matulungan kita, mga simpleng bagay lang, Mang Ambo. Kahit nga ang simpleng hugasan, pinag-aawayan pa namin, pero alam ko na inis talaga siya sa akin dahil hindi ko mabigyan ng anak. Sabi ko pa kay Mang Ambo, yan ang talagang problema ng mag-asawa kapag hindi magkaanak, madalas ay naghihiwalay pa. Bakit hindi mo subukan pumunta sa doktor o kaya sa albularyo? Malay mo mabuntis ang asawa mo. Sige, Mang Ambo, susubukan ko. Matapos ang ilang oras, ay babalik na ako sa bahay. Dahan-dahan akong papasok. Titingnan ko kung mainit pa ang ulo ng aking asawa, at kapag okay na lalambingin ko na ito. Yan ang madalas ko na ginagawa dahil alam ko na may kasalanan ako sa aking asawa. Welcome sa Kwentong Masarap. Kung ikaw ay bago lamang na napadpad sa ating channel at nais mo ng ganitong mga content, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at share ang ating mga videos. Maaari rin kayong mag-comment sa ating comment section. If meron naman kayong mga story na tulad nito, maaari ninyong isend sa ating email account na nakalagay sa ating description. Ngunit kung sa iyong palagay ay hindi nararapat sa iyo ang temang ito, huwag na lamang pong manood at scroll down na lamang. Maraming salamat. Ako nga pala si Antonio, 35 years old. Ang aking naman asawa ay sa ngayon ay nasa edad 32 na. Dati masaya kaming nagsasama, pero makalipas ang 10 taon namin na pagsasama, tila madalas nang naiinis sa akin ang aking asawa. Ang pangarap kasi namin noon na anak na isang team ng basketball ay hindi natupad. Hindi ko mabigyan ng anak ang aking asawa. Malaking kasing pamilya ang asawa ko, at medyo may sinasabi sa buhay, kaya gusto niya malaking pamilya din ang aming gawin. Sa takot ko noon na hindi niya ako tanggapin at magpakasal sa akin, hindi ako nagsabi sa kanya ng totoo. Noong hindi pa kami kasal ay maraming plano ang misis ko, lalo na sa mga magiging anak namin at kung ano ang gusto niyang mga kurso para sa mga bata. Ang lahat ng plano ng aking asawa ay sumang-ayon lang ako, kahit na walang kasiguruhan ang aking pagsang-ayon. Noong 15 years old ako, sa probinsya namin, aksidente akong nasuwag ng kalabaw namin. Matapos na mahulog ako sa kanyang likod, tumama ito sa aking pigi at tumagos. Agad naman akong naoperhan noon, pero ang sabi ng doktor sa aking tatay, hindi na ako maaring magkaanak dahil nadamay at naputol ang ugat na danaan ng aking egg cell. Noong hindi ko masyadong naiintindihan iyon, pero nagmagbinata na ako at makilala nga aking magandang na pangasawa. Doon ay nagsimula ang aking pag-aalala. Maganda si Maricar at talagang tinamaan ako ng husto sa kanya. Kaya naman tiyaga sa panliligaw ang ginawa ko hanggang ang tiyaga ko ay nagbunga.
masayahin at mabait Maricar. Kaya naman hangang-hanga talaga ako sa kanya. Bukod pa sa matalino ito, nang ikinasal kami ni Maricar, maraming plano ang aking asawa. Ang unang taon ng pagsasama namin ay okay lang na hindi siya mabuntis dahil nag-umpisa pa lang siya noon sa pagtatrabaho bilang guro. Pero nang tumagal, naiinip na ito. Nagpakonsulta siya sa doktor. Maayos naman daw ang lagay niya. Pero nang ako na ang yayahin ng aking asawa para magpa-check up, bakit pa ako magpapa-check up? Okay ako. Wala naman problema sa akin. Baka hindi lang talaga natin makambahan. Sabi ko sa asawa ko. Dahil hindi ko masabi sa kanya ang totoong kalagayan ko. Mahal ko ang asawa ko at ayokong mawala siya sa akin. Sige, ikaw ang bahala. Siguro pagod lang tayo pareho sa trabaho. Kaya hindi tayo makabuo. Sagot ni Mrs. sa akin. Pero lumipas pa ang mga taon. Unti-unti nang maiinip ang asawa ko. Kaya madalas ay galit ito sa akin. Lalo na ayaw ko magpatingin sa doktor. Ayaw ko kasing malaman ng asawa ko ang totoo. Para bang napakalaking kakulangan sa akin yon. Hindi ko alam pero maging ako ay hindi ko matanggap sa aking sarili na hindi na ako magkakaanak. Paring Tonyo, mabuti pa ito, walang problema sa pera, walang anak na pinag-aaral, tapos dalawa pa silang nagtatrabaho. Oo nga, kaya nga madalas na nakakatagay si Pari, ang usapan ng aking mga kaibigan. Kapag nag-iinuman kami, sila kasi ay hirap sa buhay dahil sa dami ng anak at walang pang maayos na trabaho. Mahirap din ang walang anak, malungkot sa bahay, sagot ko naman sa kanila. Ikaw naman kasi Pari, baka kung kailan matanda na si Mari, doon mo pa maisipan na mag-anak, sabi ng kumpare ko. Hindi matsambahan per, Tonyo, papunlaan mo na lang kasi sa iba ang misis mo. Mukhang panis na kasing yan sayo, kaya hindi mabuo. Sabi ng isang kainuman namin, sabay na tumawa pa. Sa narinig ko, nag-init ang aking tenga. Ayusin mo ang pagsasalita mo. Anong akala mo sa misis ko, aso? Biglang sabi ko sabay tayo, dahil sa inis ko. Ikaw naman hindi ka mabiro, joke lang yun, biglang bawi ng salita. Ano ka ba naman Nilo, full na yan biro mo. Salita naman ng kumpare ko sabay hawak sa akin, at awat sa inis ko, umuwi na lang ako sa bahay, kahit na hindi pa. Ako lasing, pero dahil 10:00 na ng gabi, alam ko natulog na ang misis ko. Dahil maaga ang pasok nito kinabukasan, pagpasok ko ng kwarto namin, bumungad agad sa akin ang nakahigang si Mrs. Pinagmasdan ko ito, maganda at sexy pa rin ang aking asawa, walang nagbago. Simula ng pagsasama namin, kaya hindi ko kaya ang sinabi ng kainuman ko. Hindi ko kaya yun, sabi ko sa aking sarili. Tapos ko maligo ay tumabi na ako sa higaan at natulog na rin. Si Mang Ambo pala, marunong magtubero, pagawa natin ang lababo. Laging barado. Sabi ni Mrs. Isang umaga, yun ang alam ko na trabaho ni Mang Ambo noon, hayaan mo kakausapin ko. Kinausap ko na, pinapa-estimate ko lang kung magkano ang gagastusin, sabi pa ng asawa ko. Sige maganda kung sa linggo natin pagawa para nandito ako at matulungan ko siya. Sige sabihin ko sa linggo na lang para mapasemento rin natin yung bandang ilalim. Alam mo naman yun may edad na, baka hindi na kayang magbuhat ng mabigat, sabi pa ni Mrs. Sumang-ayon na lang ako, dahil yun naman talaga ang madalas na nangyayari, siya lagi ang nasusunod. Wag mo na akong bayaran, libangan ko na alam ito. Saka para exercise na rin, ang sabi ni Mang Ambo matapos na namin gawin ang trabaho, nakakahiya naman sayo. Naabala ka namin, sabi naman ng asawa ko, okay lang yun, wala naman akong ginagawa sa bahay, basta kapag may ipaparepair ka, tawagin mo lang ako. Hindi naman ako umalis ng bahay, sabi pa ulit Mang Ambo, sabay labas ng bahay, napakabait naman ni Mang Ambo. Nakakahiya tuloy na magpagawa ulit sa kanya. Sabi pa ng asawa ko, di bali babawi na lang ako sa kanya, sasabayan ko na lang siya sa pag-jogging tuwing umaga.
Sabi ko naman sa aking asawa, dahil madalas nawala rin ako. Sa bahay, minsan 1 linggo ako bago makauwi dahil sa aking trabaho. Lalo na kapag may tinatapos kaming project sa malayong lugar, si Mang Ambo ang madalas na kinakausap ni Mrs. Para mag-ayos sa bahay, medyo luma na kasi ang tinitirhan namin. Bahay pa kasi ng mga magulang ng asawa ko yon na ibinigay sa amin. Mang Ambo, salamat nga pala, napalitan mo na ang bubong namin, at least hindi natutulo sa may kusina, sabi ko kay Mang Ambo nang umuwi ako, galing ng trabaho. Mang Ambo, binalutan kita ng ulam, para hindi ka na magluto, biglang sabi ng asawa ko. Salamat Maricar, masayang ngiti ni Mang Ambo. Hindi ko na pinansin pa ang dalawa at pumasok na ako sa bahay, pero parang may napansin ako sa dalawa. Parang seryoso itong nag-uusap, at parang ngayon ko lang nakita na nakangiti ang asawa ko. Himala, na hindi mainit ang ulo. Sabi ko sa aking sarili, madalas kasi mainit ang ulo ni Mrs. Lalo na kapag pagod ito. Antonio, napagkwentuhan pala namin ng asawa mo ang tungkol sa hindi nyo pagkakakaroon ng anak. Dapat samantalahin mo na ngayon habang pudi pa si Maricar. Kapag tumanda na yon, baka hindi na kayo magkaanak talaga. Sabi ni Mang Ambo sa akin nang minsan nagkakwentuhan kami. Mang Ambo, sa totoo lang, gustong gusto ko talaga na magkaanak, pero kahit kailan hindi na mangyayari iyon, sabi ko kay Mang Ambo. Bakit naman, bata ka pa? Hindi ko na napigilan na masabi kay Mang Ambo ang totoo, parang tatay ko na kasi ito, dahil sa madalas na nagpapayo sa akin. Sana sinabi mo agad kay Maricar noon para hindi siya umasa. Paano yan? Tanong ni Mang Ambo. Tulungan mo naman ako Mang Ambo. Baka may paraan kang alam. Walang akong alam sa ganyan. Alam mo naman, karpentero lang ang alam ko. Sige na Mang Ambo. Baka may kakilala ka na makakatulong sa akin. Pakiusap ko kay Mang Ambo. Hindi ko alam, pero susubukan ko na magtanong. Sabi ni Mang Ambo sa akin. Dahil naging abala na rin ako sa aking trabaho at project na ginagawa sa ibang lugar, kaya si Mang Ambo na ang madalas nakausap ni Mrs. kapag wala ako. Napansin ko rin na hindi masyadong magagalitin si Mrs. Siguro dahil hindi niya ako madalas na nakikita at nalilibang din siya nakakausap si Mang Ambo. Kaya nang muli kang magkita, Mang Ambo, kumusta? Meron ka na bang maaring solusyon sa problema ko? Tanong ko kay Mang Ambo. Meron ako naisip, pero kung sang-ayon ka, ito lang ang alam ko na paraan. Ano yun Mang Ambo? Tanong ko agad, sabay na ibinulong sa akin ni Mang Ambo ang suggestion niya na solusyon sa aking problema. Naku Mang Ambo, ayoko ko. Hindi ko kaya yan. Yun lang ang alam ko na solusyon. Ikaw din. Baka dumating ang araw na hindi na magkaanak ang asawa mo. Pero Mang Ambo, sino naman lalaki ang papayag ng ganun? Saka, papayag ba ang asawa ko sa ganun proseso? Yun ang kailangan mo na planuhin. Madali ka lang makakita ng lalaki, maganda ang asawa mo. Siguradong walang lalaki na tatanggi kapag inalok mo. Sa narinig ko kay Mang Ambo, parang tumayo ang balahibo ko. Ito na ba ang sinasabi ng kainuman ko? Sino naman kaya at paano? Tanong ko sa aking sarili. Hindi ako mapakali sa aking trabaho. Kakaisip ng paraan, pero walang ibang pumasok sa isip ko kung hindi si Mang Ambo. Si Mang Ambo na may alam tungkol sa akin. Siya na kaya ang makapagbibigay ng solusyon sa problema ko. Ang tanong ko sa aking sarili, kakayanin kaya yun ni Mang Ambo dahil sa edad niya? Pangalawa, paano kapag nagustuhan ni Mang Ambo at ni Mrs.? Ano na ang magiging kalagayan ng relasyon namin? Pero bahala na, basta ang mahalaga, matupad ko ang gusto ng aking asawa. Sabi ko sa aking sarili, mahal, malapit na pala ang bakasyon ng klase. Siguro magbakasyon din tayo, mag-out of town tayo. Sabi ko sa misis ko, sige, masyado na akong stress sa trabaho. Maghanap ako ng resort na medyo malayo dito.
Sagot ni Mrs. sa akin, nabuo na kasi ang plano ko. Kahit na masama sa loob ko ang aking gagawin para lang matupad ang pangarap ng aking asawa na magkaanak. May nakita ako sa may bandang South Luzon. Mga 3 days tayo doon. Sabi ko sa aking asawa, saan banda? Gusto ko yung fresh water. Sakto yung nga ang nakuha ko. Ito tingnan mo ang picture. Sabay na pakita ko kay Mrs. Ang ganda. Jack na mag-enjoy tayo dyan. Masayang sabi ng aking asawa. Isasama ko pala si Mang Ambo para naman makabawi tayo sa kanya. Sa mga ginagawa niya, tutal mag-isa lang naman sa buhay yon. Mas maigi pa nga siguro. Sagot ni Mrs. sa akin. Masaya naman si Mang Ambo nang sabihin ko sa kanya ang aming plano dahil matagal na raw siyang hindi nakakaligo sa fresh water. Madalas daw ay tubig alat. Kaya nakita ko ang excitement sa mga mata ni Mang Ambo, siguro kami na rin. Ang itinuring niyang kapamilya, dahil mag-isa lang ito sa kanyang bahay, at ang mga anak ni Mang Ambo, ay may mga pamilya na rin. Mang Ambo, uminom pa ba kayo ng alak? Tanong ni Mrs. Nang dumating kami sa resort, oo naman, kaya lang beer lang, sagot ni Mang Ambo. Mang Ambo, subukan natin itong dala ko. Said ito. Sakto sa malamig na klima dito. Alok ko naman kay Mang Ambo. Agad naman tiningan na Mang Ambo ang label ng bote. Sige nga matiawa natin. Sumapit nga ang gabi. Masaya kaming mag-asawa sa paglusong sa malamig na tubig. Nakita ko talaga na ang enjoy ito na tila ba nawala ang madalas na pagkainis nito sa akin. Bawat ahon namin ni Mrs. ay tumatagay kami ng dala kong alak, habang si Mang Ambo ay abala naman sa pag-ihaw ng pulutan namin. Malakas pala tumama ito, saka may init sa tiyan, sabi ni Mrs. nang muling tumagay. Umabot na kasi ng gabi kami at nakaramdam na rin ako ng pagod. Baka gusto mo magpahinga. Higa ka na doon, sabi ko kay Mrs. matapos na makita ko na namumungay na ang mga mata. Dahil hindi naman ito sanay uminom ng alak, sabay na tayo, alok ni Mrs. sa akin, na may kasamang paglalambing kapag kaganon. Alam ko na ang gusto ng asawa ko, kaya agad ako na tumayo at lumakad kami papunta sa aming kwarto. Mang Ambo, maiwan ka muna namin dyan kapag antok ka na, meron pang isang room doon, sabi ni Mrs. kay Mang Ambo. Okay na ako dito. Lulusong pa ulit ako mamaya, sagot naman ni Mang Ambo sa amin. Pagpasok namin ng kwarto, agad na humiga si Mrs. sa kama. Halika na, antok na ako, sabi ni Mrs. sa akin. Ako naman ay agad na lumapit. Nagulat naman ako sa reaksyon ni Mrs. Agad kasi akong sinunggaban at hinalikan hanggang sa matapos kami. Mamaya ulit ha. Ulitin natin, bulong ni Mrs. sa akin. Habang nakayakap pa sa akin, hinaplos ko ang kanyang ulo at tumango ako. Sige ulitin natin mamaya. Sabi ko pa, maya-maya lang, nakita ko na pumipikit na ito, pero ito na talaga hinintay ko na pagkakataon para gawin ko ang aking plano. Nang makita ko na tulog na ang asawa ko, dahan-dahan akong tumayo at lumabas. Pakiramdam ko kasi kulang pa ang aking nainom na alak. Sakto nakita ko na mag-isang tumatagay si Mang Ambo. Mang Ambo, ano kaya pa? Hindi ka pa ba inaantok? Tanong ko paglapit ko kay Mang Ambo. May tumatama na nga sa akin, pero sakto ang alak sa lamig ng tubig dito. Sabi ni Mang Ambo sa akin. Mang Ambo, naalala mo ba yung payo mo sa sakin noon tungkol sa problema ko? Yung bang suggestion ko sa'yo? Tanong ni Mang Ambo sa akin. Tama Mang Ambo. At ngayon ko nagagawin yun. Sa sinabi ko, napatingin sa Mang Ambo sa paligid. Sino naman ang maswerteng lalaking nakita mo? Tanong ni Mang Ambo na parang nagtataka. Ikaw Mang Ambo, ikaw ang maswerte sa sinabi ko. Napadilat ang mata ni Mang Ambo na kanina lang ay parang gustong nang pumikit sa antok. Mang Ambo, ikaw ang napili ko. Hindi na nagsalita sa Mang Ambo at agad na tumayo. Matapos nayayahin ko, palapit sa may pinto. Sigurado ka na ba?
baka naman mapahamak tayo pareho. Sabi ni Mang Ambo na may halong pag-aalala, pero nakita ko sa mata niya ang excitement. Mang Ambo, ikaw na ang bahala, tulad ng payo mo sa akin. Doon ay tinapik ko na si Mang Ambo, na senyales na umpisahan na niya ang ritual. Mabilis naman kumilos si Mang Ambo, at ako ay sabay na bumitaw kay Mrs. Tumayo ako malapit sa gilid ng pinto, kaya kitang-kita ko ang unti-unti pag-umpisa ni Mang Ambo. Doon ko rin nakita na iba pala ang estilo ng Mang Ambo. Marahan ang galaw nito at dahan-dahan na tila ba nagpapainit pa ng makina. Ang akala ko na matanda na at hindi na kayang bumaon ng pakong malalim ay nagkamali ako dahil malakas ang bawat palo ni Mang Ambo. Mahal, iba pala ang tama ng alak na nabili mo, masarap sa pakiramdam, sabi ni Mrs. sa akin, habang nakayakap sa akin at nakangiting naglalambing sa akin kinabukasan. Habang nasa loob pa kami ng room na inukupa namin, okay lang yun, mahal, ang mahalaga, mapaligaya kita, sabay halik ko sa noo ng aking asawa. Masarap pala yung may konting alak, kana tama, may enjoy. Gusto ko ulitin mo sa bahay pag uwi natin yung ginawa mo kagabi. Yung umulit ka, mas masarap kasi yun at nag-enjoy talaga ako. Sabi ni Mrs. Hindi naman ako makasagot sa kanya. Kung alam lang niya kung sino yun, sabi ko sa aking sarili. Dahil 3 araw kami doon at isang gabi, nakadalawang ulit si Mang Ambo. Bago kami umuwi kinabukasan, pero nang makauwi na kami, nag-aalala ako. Lalo na gusto ulit ni Mrs. na ganun daw. Ulit ang gawin ko, nag-aalala ako, alam kaya niya ang nangyari. Baka naman nagkukunwari lang, natulog siya. Paano kung nagustuhan din ni Mang Ambo? Madalas pa naman, wala ako sa bahay at silang dalawa lang ang nag-uusap. Dati isa lang ang problema ko, na dapat sana masusolusyonan ni Mang Ambo. Pero sa aking palagay, naging doble na ang iniisip ko.